Karding, ikaw na ba yan? Oo, ako na nga ito. Kadarating ko lang. May susi naman ako kaya hindi na ako kumutok. Nasaan ka ba? Nandito ako sa kwarto. Palabas na ako dyan sa sala. Nakaluto ka na ba? Paghain mo nga ako, nagugutom na ako. Oo, nakaluto na ako. Teka, Karding, bakit ang dami mong dugo? Anong nangyayari sa'yo? Ang dami mong sugat! Naku, Diyos ko! Ano ka ba naman, Karding? Hindi mo ba nakikita ang maraming dugong umaagos sa ulo mo? Ano ba pinagsasabi mo, Alice? Anong dugo? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Hala, Karding, may malaking anino sa likuran mo. Parang anino ng halimaw! May mga pagkakataon na dumarating sa buhay ng tao yung tinatawag na sangandaan. Ito yung pagkakataon na kailangan mong mamili sa dalawang bagay kung tutuloy ka ba o hindi sa isang lugar, kahit na malayo. Pero malaki naman ang kikitain mo. Kahit hindi mo alam kung anong mangyayari sa lugar na pupuntahan mo. Naranasan ko po ito nung ako ay nagtrabaho sa probinsya ng Palawan. Noon, 30 anyos pa lamang ako kung saan ay nasangkot ako sa mga malagim na pangyayaring may kinalaman sa mga aswa. Ayoko na sanang i-share ang aking karanasan, pero sa tuwing naririnig ko ang mga karanasan ng ating mga kababayan, naisip ko rin na ipadala sa inyong serye ang aking karanasan para magbigay babala din sa ating mga kababayan na minsan ang paghahangad ng sobra ay talagang masama, kagaya ng naranasan ko. Ako nga po pala si Karding, isang kontraktor at karpintero din. Nangyari po ito maraming taon na ang nakakaraan. Hindi ko na lang po tutukuyin ang mismong lugar sa Palawan para maiwasan na rin na magtampo sa akin ang mga taga roon. Baka sabihin na sinisiraan ko ang lugar nila. Pero sa maniwala po kayo at sa hindi, ito ay base sa tunay na nangyari sa akin at sa aking mga kasamahan. Pero maniniwala ba kayo na ang panaginip ay babala sa mangyayari pa lang sa hinaharap? Paano kung hindi mo maunawaan ang iyong panaginip? Lumayo ka dyan sa pintuan. Hayaan mo na ang anino niya. Ano ko, Diyos ko, ang dami mong dugo. Alice! Alice, gumising ka! Huy! Binabangungot ka na naman! Karding, ano nangyari sa'yo? Marami ka bang sugat? Wala akong sugat, wala akong dugo. Nagluluto ako ng tanghalian natin. Bigla ka na lang sumigaw-sigaw dyan. Panaginip lang yon. Mabuti naman at panaginip lang pala. Masyado ako natakot lalo na nung makita ko yung itim na anino. Ay, yun na nga ang napapala mo sa kakapakinig ng simatar at gabi ng lagim sa radyo. Kaya nadadala mo hanggang sa pagtulog. Karding, huwag ka na kayang tuloy sa Palawan. Parang kinakabahan ako sa lakad mo na to eh. Ano ko ba naman? Nakaandaan ang lahat pati ang aking mga nakuhang tao na makakasama ko magtrabaho doon. Saka kailangan natin na makaipon kasi ilang buwan na lang manganganak ka na. Kasi naman paulit-ulit ako nananaginip ng dugo at aninong itim. Parang natatakot na tuloy akong payagan kang umalis. Hindi na ako pwedeng umatras. Malaki yung offer sa akin ni Dr. Glenda. Nagbigay na din siya ng down payment. Kaya binigyan ko na rin yung mga tauhan ko para may maiwanan silang pera sa kanilang mga pamilya. Eh, gaano naman kayo katagal sa Palawan? Hindi ko pa alam kasi mansyon daw ang gagawin namin doon. Kaya malaki ang inoffer sa akin ni Dr. Glenda. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Tsaka, nakalimutan mo na ba na may mga kamag-anak kami doon? Lumipat lang naman kami dito simula nung nagtrabaho dito si Itay. Sige, pero mag-iingat kayo doon ha. Huwag ka rin gaanong mag-alala sa akin. Nandito naman ang mga kapatid ko. Pero dapat, sa panganganak ko ay nasa tabi kita. Oo, huwag kang mag-alala. Gagawin ko naman ito para sa inyo ng anak natin. Tsaka pagkakataon ko na rin ito para madalaw yung mga kamag-anak ko doon pagtapos na yung project namin. Lalo na ang mga lolo ko. Ilang taon ko nang hindi nabibisita ang mga puntod nila eh. Yung lolo mong albularyo na palagi mo ikinukwento sa akin? Oo, siya na nga. Tsaka yung iba ko pang mga lolo na namatay na din. Pero mayroon pa akong isang lolo na albularyo na buhay pa hanggang ngayon. Si Lolo Felino. Na dadalawin ko rin bago ako umuwi dito. Tsaka gusto ko magsama na tayo sa pag-uwi ko.
Mahirap naman na isilang mo ang ating anak na ganito pa rin ang sitwasyon natin. Sumang-ayon naman sa akin si Alice, tapos ay niyaya ko na siya sa kusina nila para kumain. Nang sumunod na araw ay muli kaming nagkausap ni Dr. Glenda para siguraduhin na handa na ang mga tauhan. Nang malaman niya na 25 katao ang kinuha ko para madaling matapos ang ipapagawa niyang mansyon, siniguro niya na lahat ng kasama ko ay galing ng Manila at talagang magagaling gumawa ng bahay. Kaya nang dumating ang oras ng pag-alis namin ay sumabay sa amin sa pagbiyahe si Dr. Glenda. Sa barko kami sumakay dahil marami kami. Alam ba ng lahat ng mga kasama mo na tuloy-tuloy ang gagawin yung trabaho? Oo, Dr. Glenda. Alam mo nila yon. Kaya nga nag-iwan na rin sila ng pera sa mga pamilya nila. Mabuti naman kung ganun. O sige, magpahinga na kayo dahil mahaba rin ang biyahe natin sa barko hanggang sa Palawan. Ay sandali, hindi ba 26 na katao ang sinabi ko sa'yo? Meron po akong kinuha na isang taong galing mismo doon sa Palawan. Mahirap naman kasi kung puro kami galing na Maynila. Kung wala kayo sa site, baka wala kaming mahinga ng tulong doon. Mabuti na yung kahit isa kabisado yung lugar. Sige, ikaw ang bahala. Basta tiyakin mong magaling din sa paggawa ng bahay at maganda ang katawan. Oo, Dr. Glenda. Sa kanya nga ako natuto ng ganitong trabaho kaya alam kong magaling siya. Maya-maya ay lumapit sa amin ang isang babae na hindi naman gaanong matanda. Seryoso ang mukha niyon. Malaki ang pangangatawan. Ramdam ko ang kakaibang aura niya na parabang nakakatakot kasi matalas ang mga mata niya kung tumingin. Parang hindi siya marunong ngumiti. Sinabi niya kay Dr. Glenda na naroon na sa VIP room ng barko ang kanilang mga gamit, kaya pwede nang pumunta doon si Dr. Glenda. Sige, Aling Linita, susunod na ako. May kasama pala kayo, Dr. Glenda. Oo, siya si Aling Linita. Palagi niya ako sinasamahan sa lahat ng mga lakad ko. Kamusta po, Aling Lenita? Kayo pala ang makakasama namin sa Palawan at saka si Dr. Glenda. Bahagyang ngumiti si Aling Lenita. Nang ilahad niya ang kanyang kamay at makipagkamay sa akin ay bahagya niyang pinisil ang aking kamay. Nagulat ako dahil ang lakas ng kamay niya. Ramdam ko rin ang magaspang niyang palad. Naisip ko tuloy na siguro ay batak na batak din sa trabaho si Aling Lenita. Kung hindi nga lang siya nakangiti sa akin, iisipin ko na galit siya. Nang makita niya na parang nagulat ako at nabigla ay binitiwan niya na din ang kamay ko. Pambihira. Ang lakas mo naman, Aling Lenita. Naku, pasensya na kung napalakas yata ang pagpisil sa kamay mo ni Aling Linita, ha? Bata kasi siya sa trabaho, kaya malakas talaga ang mga kamay niya. Oo nga po. Ramdam ko nga na masisipag ang kamay niya. Mas makakapal pa ang palad kaysa sa akin, ha? Siyempre naman. Alam mo bang taga-katay ng kalabaw yang si Aling Linita? Kaya talagang malakas pa siya kahit ganyan na ang edad niya. Nakakabilib naman pala kayo. Hoy, mga pare, huwag niyong bibiruin ng masama si Aling Lenita, ha? Nako, makakatay kayo na parang kalabaw. Ikaw naman, Karding. Masyado mo namang sabihin yan sa mga kasama mo. Baka magtakbuhan na ang mga yan kapag makikita nila si Aling Linita sa site. Matatagalan pa naman tayo magsasama-sama dun. Biro lang naman yon, doktora. Masyado kasing seryoso si Aling Lenita eh. Napakatipid numiti. Palaging nakasimango. Para bang may pinaglihis sa sama ng loob? Grabe ka naman, Karding. Kahit ganyan si Aling Linita, mabait yan. O siya, sige na ha. Dito na kayo at kami naman ni Aling Linita ay pupunta na sa suite namin. Magpahinga na kayo. Nang umalis na sina Aling Lenita at Dr. Glenda ay nagkatawanan pa kaming lahat. Tinukso pa nga nila ako na mas malakas pa daw sa akin ang babaeng matanda. Tinawanan ko na lang ang aking mga kasama tapos ay nagpunta na ako sa aking pwesto. Nahiga ako at makalipas ang ilang sandali, nakatulog na ako. Mahabang oras ang lumipas. Nagpatuloy sa biyahe ang barko hanggang sa sumapit ang gabi.
Napabalikwas ako nang bahagyang yumanig ang barko. Siguro ay sinalpok ng malaking alon. Nang dumilat ako ay nakita kong iniisa-isang tingnan niya ang aking mga tauhan. Aling Doktora Glenda, may kailangan po ba kayo kay Bobby? Wala naman. Napadaan lang kasi ko. Nakita ko na may itsura pala tong tauhan mo. Gwapo siya, ha? Kaya lang, tumutulo ang laway kapag natutulog. Nakakadiri ang mga ganyang lalaki. Kayo talaga, Doktora. Akala ko pa naman kung anong sasabihin ninyo. Pasensya ka na kung naistorbo kita, ha? Huwag mo na lang sabihin sa kanila ang sinabi ko. Sige po, Doktora. Magpahinga na rin kayo. Makalipas ang mahabang oras ng biyahe ay nakababa na kami sa pier ng Puerto Princesa, Palawan. Doon ay may 2 jeep na naghihintay sa amin. Doon kami sumakay habang sina Aling Lenita naman at Doktora Glenda ay sa isang kotse na kasama ng mga jeep sumakay. Inihatid sila ng mga jeep sa malayo at liblib na baryo. Hanggang sa makarating kami sa lugar na wala ng kahit isang bahay ang makikita, kung hindi isang malawak na kagubatan. Mataas na bahagi na rin yun ng bundok. Maliit at baku-baku na ang kalsada. Sa tingin ko nga ay wala nang dumadaang sasakyan sa lugar na ito. Pero mayroon kaming nadaanan na mga katutubong naglalakad paakyat ng bundok. Dito ba ninyo binabalak na magpatayo ng mansyon, Doktora Glenda? Bay, napakalayo na po nito. Wala kayong magiging kapitbahay dito ah. Bakit, Karding? Akala mo ba nagbibiro ako nang sinabi ko sa'yo na magpapatayo kami ng mansyon sa gitna ng kagubatan? Akala ko po sa lugar na maraming puno lang. Hindi ko naman alam na bukod sa kagubatan, matarik na rin sa bahaging ito. Paahon na ito ng bundok bakit dito nyo naman gusto magpatayo ng mansyon? Bukod kasi sa tahimik na sa mga ganitong lugar, presko pa ang hangin. Saka, nature lover kasi ako, kaya nang mabili namin ang lugar na to, kaagad naming naisipang magpatayo dito ng mansyon. Ibig sabihin, Doktora Glenda, may kasama pa kayo natitira dito. Oo, si Lolet. Makikilala mo rin siya sa mga darating na araw. Siguro naman wala na akong dapat na ipaliwanag. Babayaran ko kayo sa presyong pinag-usapan natin basta kailangang matapos sa lalong madaling panahon. Oo naman, Doktora, makakaasa ka na sa lalong madaling panahon matatapos ang mansyon nyo. Pero kung akong titira sa lugar na to walang kapitbahay, maiinip ako. Hindi totoo na walang nakatira dito. Alam mo bang kapag tuloy-tuloy mong inakyat ang daan na yan, makikita mo na doon sa mas malayo at mataas na lugar, meron nang naninirahan ng mga katutubong batak kung tawagin. Yun po ba mga katutubo na nakita natin kanina? Oo, tama. Sila yung mga katutubo na nadaanan natin kanina. Pero hindi naman nakikialam ang mga yun. May sarili silang mundo Saka, problema na namin yun kung wala kaming kapitbahay. Ang problema mo ay ang pagtatayo ng mansyon. Maliwanag ba? Sige po, walang problema sa amin yan. Basta tuloy-tuloy lang ang pagdating ng materyales ay tiyak na madaling matatapos ang bahay ninyo. Mamayang gabi magsisimula ng pagde-deliver ng mga materyales, ha? Kaya bukas na bukas din, pwede na kayo magsimula, ha? Pero meron ng mga naunang materyales na nandyan na. Na-deliver na kahapon kaya pwede na kayong gumawa ng mga barracks na pwede ninyong tuluyan pansamantala. Sige po, pero susunduin ko muna yung isang tao na kasama namin na taga rito. Sige, sumabay ka na sa amin ni Aling Lenita. Pababa na rin kami sa baryo Meron pa naman akong isang bahay doon. Mabuti na rin yung alam mo para kung may kailangan ka, madali mo ako makakausap. Dapat bukas nandito na kayo, ha? Sigurado yun, Doktora Glenda. Bago ako umalis para sumabay kina Doktora Glenda at Aling Lenita ay kinausap ko muna ang aking mga tauhan na magtayo na sila ng mga maliliit na kubo roon malapit sa lote na tatayuan namin ng mansyon para may matulugan kami pansamantala. Matapos ay sumabay na ako sa kotse ni na Aling Lenita at Doktora Glenda. Nang makarating kami sa bahay nila sa baryo ay pumasok kami sa malawak na bakuran na mayroong matataas na pader. Nang makaparada na sa garahe ang sasakyan ay bumaba kami. Noon ko napansin na may 2 malalaking bahay ang nakatayo roon.
nakita ko ring may mga tauhan sina doktora na sumalubong sa kanila. Ito ang isa kong bahay sa lugar na to, Karding. Nagsasawa na ako sa ganitong paligid eh. Kaya kapag natapos na ang mansyon doon sa gubat, doon na ako palaging titira. Oo nga, doktora. Tama kayo. Kapag narito kayo ay wala man lang kayong matanaw kung hindi matataas na pader. Kailangan nyo pang lumabas bago matanaw ang ibang bagay at malibang. Kaya nga palagi kaming lumalabas ni Aling Lenita. Kung saan-saan kami nakakarating kasi nga, naiinip kami rito. Hayaan nyo po, mamadali namin ang paggawa ng mansyon. Pero sisiguraduhin ko na maayos naman ang pagkakagawa. Para hindi naman kayo magsisi na akong kinuwal nyo para doon. Aling Lenita, pakikuha mo naman ng merienda si Karding oh. Nako, wag na po, doktora. Aalis din po ako kagad para masundo ko na si Mang Julio. Para makabalik din kami agad sa gubat at masimula na ang paghuhukay para sa mga pundasyon na gagawin sa mansyon. O sige, ikaw ang bahala. Basta kung may kailangan ka pa tungkol sa itatayong mansyon, ay pumunta ka lang dito, ha? Ah, siya nga pala. Magpapadala ako ng isang sakong bigas at mga dilata doon. Para may makain kayo. Meron naman siguro kayong mga dala na kaldero at lutuan. Meron naman po. Salamat po ng marami. Sige po, aalis na ako. Naglakad na ako patungo sa gate ng lugar na yon. Napansin ko na ang mga tauhan ni Doktora Glenda ay nakatingin sa akin habang papalayo ako. Sa tingin ko ay mga tagapaglinis yun at bantay sa gate ng lugar na yon. Nang makalabas ako ng gate ay muli kong tinanaw ang paligid at tinandaan ko ang lugar para kung mayroon akong kailangan sa kanya ay madali ko siyang mapupuntahan. Naglakad na ako palayo roon at nang may magdaang tricycle sumakay ako at nagpahatid sa bahay ni Mang Julio. Medyo malayo din yun kaya 1 oras din ang naging biyahe ko. Akala ko ay bukas ka pa darating kaya hindi pa ako nagbibihis. Pero nakahanda na yung mga damit ko tsaka yung mga gamit kagaya ng lagari. Kanina lang kami dumating. Inihatid ko lang muna doon sa site yung mga kasama ko galing Maynila at sinundo na kita. Saan ba yung lugar na sinasabi mo? Maraming malawak na kagubatan sa mga karatig ng mga baryo dito sa Palawan. Base sa narinig ko sa sinabi ni na Doktora Glenda, malapit na ang lugar na yun sa tribo ng mga katutubong Batak. Ganun ba? Alam ko na ang lugar na yon. Nako, nakakatakot sa lugar na yon, Karding. Bakit naman nakakatakot, Mang Julio? Ano bang alam nyo tungkol sa lugar na yon? Kailangan ko palang magdala ng kulambo. Malawak ang kagubatan ngayon. Tsak kung malaki ang mga lamok. Delikado na baka malaria ang abutin ko doon. Sandali, kukuha lang ako. Pambira ka, Mang Julio. Akala ko pa naman kung ano ang sasabihin mo tungkol sa lugar. Malamok ko lang pala. Ayos na, nakahanda na yung mga dadalhin ko. Sandali lang at ako'y magbibihis saka magdadala rin ng itak tsaka asin. Para kapag nagluto tayo ng pagkain at ulam may magamit tayo. Matapos na makapagbihis si Mang Julio ay lumakad na kami. Alam niya kung anong biyahe ng jeep ang sasakyan para madali kaming makarating sa aming pupuntahan. Ilang oras din ang naging biyahe namin hanggang bumaba kami sa tapat ng isang maliit na kalsada papasok sa kagubatan, paakyat sa bundok. Natatandaan ko ang maliit na daan na yon. Doon namin nadaanan ang mga katutubo na paakyat sa bundok kanina. Kaya naglakad na kami ni Mang Julio paakyat. Mga 1 oras pa ang nakalipas bago kami nakarating sa mismong lugar kung saan itatayo ang mansyon. Nandito na tayo, Mang Julio. Siguro mas maganda kung magkasama na lang tayo sa barracks para hindi na mailang kasi tayo lang ang magkakilala. Mas mabuti pa nga ganon, Karding. Sige, gumawa na tayo ng barracks natin. Sandali lang, Mang Julio. Marami nang naitayo na kubo ang ating mga kasama. Tatanungin ko sila kung meron silang itinayo para sa akin. Sige, para kung wala pa gumawa na tayong dalawa. Mang Julio, may mga taong nakatingin sa atin. Mga katutubo yata ang mga yon. Malaki yung mga katawan nila tsaka lahat mayroong dalang itak. Oo, Karding. Mga katutubo nga yung mga yan na kung tawagin ay Batak. Para silang mga barbaro pero
Ayon sa narinig kong balita ay hindi naman sila nananakit kung hindi sila papakilaman. Bakit kaya sila nagpunta dito? Pati mga kasama nilang asong lalaki din eh. Nakakatakot. Sa palagay nyo ba, hindi nila tayo gagawa ng masama? Hindi ko rin alam eh. Kakaunti lang ang alam ko sa kanila. Ayun na, Mang Julio. Isa na silang umaalis oh. Ay, sa palagay ko inalam lang nila kung anong gagawin natin dito. Meron kasing mga katutubo ang dumaan dito kanina. Sige na, alamin mo na sa mga tauhan mo kung meron silang ginawang barracks para sa atin. Malapit ang kumagat ang dilim. Nang kausapin ko nga ang aking mga kasamahan ay nalaman ko na mayroon na silang ginawang kubo para sa akin. Kaya doon na kami tumuloy ni Mang Julio. Ipinakita ko sa kanya ang plano ng mansyon na aming itatayo, kaya habang hawak ang plano, lumabas kami ni Mang Julio at tiningnan namin ang kabuuan ng lugar. Pinag-usapan na rin namin kung ano ang gagawin. Ang mga kasamahan naman namin ay nagluto na ng aming hapunan. Nang makaluto na sila ay sabay-sabay na kaming kumain ng hapunan. 12:00 na ng gabi nang may mga truck na dumating. Karding, ito na yata yung mga truck na magde-deliver ng mga materyales na gagamitin natin. Yun na nga po yun, Mang Julio. Kasi bukas, magsisimula na tayong maghukay ng pundasyon para sa mga gagawing poste. Sige. Halika at ituro natin sa kanila kung saan ilalagay ang mga materyales. Para naman hindi nakakaabala sa lugar na pagtatayuan mismo ng mansyon. Sige po, kayo nang bahala, Mang Julio. Itinuro nga ni Mang Julio kung saan ilalagay ang mga materyales. Bakal at kahoy ang naunang dumating. Para madali ang pagbababa ng mga iyon ay tumulong na rin kami ni Mang Julio. Ikinamada namin sa medyo malayo sa lugar na pagtatayuan ng mansyon. Sa simula pa lang ay meron akong hindi magandang naamoy sa mga kahoy. Amoy malansa iyon na parabang binuhusan ng dugo, kaya hindi ko maiwasan ang magtanong kay Mang Julio. Wala ba kayong naaamoy sa mga kahoy? Anong amoy? Naaamoy ko na malansa. Parang amoy dugo. Ganyan naman talaga ang amoy ng kahoy kapag bago pa lang. Kadadaan lang kasi niyan sa mga makinang pangtistis ng kahoy. Minsan sinasabuyan pa nila ng langis ang talim nyon para madaling mahati ang mga kahoy. Siguro nga po. Ganoon nga pala yun. Pati nga ang bakal, kung maaamoy mo malansa yan. Kasi nga ay naghahalo na yung chemical niya at kalawang. Kaya wala kang dapat na ipagtaka. Tignan nyo yung isang pahinante ng truck. Ano naman kaya ang gagawin niya dun sa may gawing yun ng kakahuyan? May dala pang plastic. Baka naman magtatapon lang ng basura. O kaya naman dudumi. Nakakahiya nga naman kung dito siya magbabawas, di ba? Hindi na ako kumibo. Pinanood ko lang ang mga pahinante ng truck habang patuloy na ibinababa ang mga materyales. Hindi kumikibo ang mga yon. Patuloy lang ang kanilang trabaho na parang hindi napapagod. Makalipas lang ang halos 1 oras na ibaba na ang lahat ng materyales kaya umalis na ang 2 truck. Kaya kinabukasan matapos naming masukat ni Mang Julio ang lugar ay sinimulan na namin ng mga kasamahan ko ang paghuhukay ng mga pundasyon para sa gagawing poste ng mansyon. 8 hukay ang kailangan naming gawin para sa gagawing mga pundasyon o magiging haligi ng mansyon. Bawat hukay ay 3 tao ang nagtutulong-tulong. Bawat pundasyon ay kailangang mahukay ng 5 feet para maging matibay. Nagulat naman ako nang sumigaw ang mga kasamahan namin kaya kaagad kaming lumapit ni Mang Julio. Uy! Kalansay nga yan ng tao! Oo nga. May tao palang inilibing sa lugar na ito. Mayroon din silang nahukay doon, Mang Julio. Magkatabing kalansay naman ang naroon. Sabihin mo sa kanila na lahat ng mga mahuhukay na kalansay ay ipunin lang. Ililibing ulit natin sila sa isang lugar para maiayos ang lahat. Madami palang mga taong inilibing dito. Hindi kaya dating sementeryo ito, Mang Julio? Pwede nga na dating libingan ito. Kaya lang ang nakakapagtaka, hindi man lang sila nilagyan ng krus sa ibabaw ng mga puntod nila. Di sana hindi natin nahukay.
Baka naman po dito inililibing ng mga katutubo ang kanilang mga kamag-anak na namatay. O kaya naman panahon pa ng hapon namatay ang mga yan. Kaya dito na lang inilibing at hindi na nalagyan ng krus. Pwedeng ganun nga. Sige, pagsama-samahin na lang natin ang mga mauhukay pang mga buto. Tapos ay ilibing na lang natin sila ulit sa banda roon para malayo dito sa mansyon. Pero yung isang nahukay nila nakalansay, may nakalagay na patalim sa dibdib Parang sinaksak, tapos hindi na inalis ang patalim hanggang sa inilibing na. Baka noong panahon pa ng hapon namatay ang mga yan. Dito na lang inilibing pagkamatay, kumbaga. Nagpatuloy pa kami sa paghukay sa mga gagawing pundasyon at 10 kalansay din ng aming nahukay. Naglatag kami ng lona at inihilera namin doon ang mga kalansay na may iba-ibang laki. Malapit na kaming matapos sa paghukay nang dumating sina Doktora Glenda at Aling Lenita na may kasama pang isang babae na mukhang mayaman din. Nakasuot ng purong itim na pantalon at itim din na Amerikana. Pati ang sombrero ay itim. Nakasuot din ng itim na salamin. Mayroon ding suot na guwantes na itim, kaya nang makita sila ay natigilan ako at napatingin na lang sa babaeng kasama nila Aling Lenita. Kamusta ang unang araw ng pagtatrabaho niyo dito, Carding? Ayos naman po, Doktora Glenda. Malapit na naming matapos ang mga hukay para sa pundasyon. Baka bukas, mga bakal naman ang ayusin namin para sa gagamiting poste. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala. Eto si Lolet. Siya ang titira sa gagawin yung mansyon. Magandang araw po, Ma'am Lolet. Kayo po pala ang titira dito kapag natapos na ito? Oo, ako nga. Teka, bakit parang natataranta ka, Carding? Meron bang problema? Kasi Ma'am Lolet, kung kayo ang titira dito, sana po ay malaman nyo rin yung nahukay namin sa mismong lugar na pagtatayuan ng mga pundasyon ng mansyon. Bakit, Carding? Ano ba ang nahukay ninyo rito? Mga kalansay po, Doktora. Sa tingin ko ay dating libingan ng lugar na ito. Hindi po kaya sila magalit dahil nagambala natin ang pamamahinga nila? Ikaw naman, Carding. Masyado ko nag-aalala sa ganyan. Patay ng mga yan kaya hindi mo na dapat katakutan. Patay na nga po sila, Ma'am Lolet. Pero ang pananahimik nila ay nabulabog natin. Hindi ba kayo matatakot tumira dito kung sakali? Ang patay ay patay na. Wala na silang alam sa kung anumang nangyayari sa ibabaw ng lupa. Ilibing nyo na lang ulit ang mga kalansay na yan. Pero dun sa lupang hindi nasakop sa bakuran ng mansyon. Yun nga pong sinabi ni Mang Julio. Ilibing na lang roon sa medyo malayo dito. Yung iba mong tauhan ay utusan mo na maghukay na doon para maayos na mga kalansay. Oo nga naman, Carding. Igalang natin ang mga namatay kahit mga kalansay na sila. Sige po, yun ang gagawin namin, Ma'am Lolet. Siya nga pala, Ma'am Lolet, malapit din palang lugar na ito sa mga tribo ng Batak. Kahapon parang binabantayan nila kami. Pero hindi naman sila lumapit. Alam namin na galing yun sa tribo ng Batak. Iniisip ko nga na baka magalit ang mga yun sa amin. Sa amin ang lupaing ito. Malayo naman sa kanila kaya hindi sila pwedeng makialam dito. Tama si Doktora Glenda. Kapag nakailam sila dito kami ang makakalaban nila. Kaya huwag kayong matatakot sa kanila. Opo, Ma'am Lolet. Salamat. Sige na, ayusin niyo na ang mga kalansay na yan. May pupuntahan lang kami ni Lolet sa bandaron. Ano meron dyan, Doktora Glenda? Masukol na sa bahaging yan Huwag mo kaming alalahanin. Kabisado namin ang lugar na to. Aling Lenita, ikaw na magdala ng bag, ha? Oo nga, Aling Lenita. Medyo nangawit na ako Dalhin mo naman Mang Julio, hindi ba sa lugar na yan nagpunta yung pahinante? Doon din pupunta sina Doktora Baka sumasakit din ang mga tiyan. O kaya iihi. Mahirap kung dito nila gawin niyon. Mga babae pa naman sila. Inutusan ko nga ang 4 sa aking mga tauhan na maghukay ng paglilibingan ng mga talansay nang makaalis na sina Doktora Glenda. Kaagad namang sumunod ang mga yon. Nagtulong-tulong sila sa paghukay hanggang sa makahukay sila ng malalim. Inuutos ko kay Bobby na buhatin na nila ang mga kalansay na nakalagay sa lona at dalhin doon sa hukay. Para maiayos ng mabuti ang mga kalansay ay kailangan ni Bobby na bumaba sa hukay at abutin ang mga kalansay para ihiga ng maayos at tabi-tabi.
Pero isang kasamahan namin ang nakaapak sa nakatihayang pala. Nahulog yun sa hukay at tumama sa ulo ni Bobby. Pumutok ang ulo niya at sumirit ang dugo. Tumama sa mga kalansay na nasa hukay ang dugo niya. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa ibabaw ng mga kalansay. Hey, Bobby! Bobby, ayos ka lang ba? Bobby! Nawalan na siya ng malay. Mukhang malakas ang pagkakatama sa ulo niya ng pala. Kayong dalawa, bumaba kayo sa hukay at pulin niyo si Bobby. Ano ba yan? Hindi kayo nag-iingat. Ang layo pa naman ng ospital dito. Oh, anong nangyari, Carding? Bakit nagkakagulo kayo? Doktora, si Bobby po kasi nawalan ng malay nang mahulog yung pala sa ulo niya. Nasugatan po siya eh. Bakit naman kasi hindi kayo nag-iingat? Unang araw pa lang may nasugatan na. Ay nako, pagtulong-tulungan nyo na nga yung iahon sa hukay. Pasensya na po, Ma'am Lulit. Ganun po talaga ang aksidente. Wala namang may kagustuhan yan. Aling Linita, pakikuha nga yung first aid ko sa sasakyan para magamot ko itong si Bobby. Saglit lang kaming nawala meron na agad na nangyaring ganito. Hindi kasi kayo nag-iingat Pasensya na po talaga. Ganyan po talaga minsan kapag nagtatayo ng malalaking bahay. Hindi naiiwasan ng aksidente. Carding, dalhin niyo sa barak si Bobby para magamot ko at maampat ang dugo sa ulo niya. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Dr. Glenda. Nang maiahon namin si Bobby, dinala namin sa barracks. Doon ay kaagad siyang tiningnan ni Dr. Glenda. Nakita namin na malaki nga ang naging sugat niya sa ulo kaya kaagad yung nilinis ni Dr. Glenda ng alkohol. Nang maramdaman ni Bobby ang hapdi niyon ay natauhan siya. Kaya nga lang ay patuloy ang pagdurugo ng kanyang sugat. Kaya patuloy siyang binigyan ng paunang lunas ni Dr. Glenda. Mabuti pang ituloy nyo na ang ginagawa ninyo, Carding. Kami nang bahala kay Bobby. Lumalakad ang oras. Hindi pa oras ng pamamahinga. Sige po, ma'am. Oh, mga kasama. Balik na sa trabaho. Ginagamot na ni Dr. Glenda si Bobby. Ituloy na natin ang paglilibing sa mga kalansay, Carding. Sige, Mang Julio. Tayo na po. Mag-iingat kayong lahat, ha? Baka hindi pa tayo nakakatapos ay meron na namang masugatan. Maaabala ang trabaho natin. Bilisan nyo na. Ilibing nyo na mga kalansay na yon. Mukhang nagdidilim ang kalangitan at baka bumuhos pang ulan. Opo, Ma'am Lulet. Ilalagay na namin lahat doon bago tabunan. May ilang kalansay pa kasing hindi na iaayos doon sa hukay. Nagbalik na kami sa lugar kung saan namin ililibing ang mga kalansay. Ang iba ko namang tauhan ay itinuloy ang paghukay sa ibang pundasyon. Napansin ko na pumasok sa loob ng barak sina Aling Lenita at Ma'am Lolet para tingnan si Bobby. Nang maiayos na namin ang lahat ng mga kalansay sa hukay ay tinabunan na namin yun. Matapos ay gumawa ng krus na kahoy si Mang Julio at itinusok sa ibabaw ng puntod. Nang balikan ko si Bobby, wala na naman siyang malay. Nerbiyoso pala itong tauhan mo, Carding. Nang makita niyang maraming dugo ang umaago sa ulo niya, nawalan ulit ng malay. Ay naku, napakahina ng loob. Oo nga, doktora. Nakita ko nga din na mahaba ang sugat niya sa ulo. Ano po kaya ang magandang gawin dyan? Kailangang matahi ang sugat niya para maisara yun at tumigil ang pagdurugo. Pero wala akong kagamitan dito. Naroon sa klinika. Mas mabuti siguro kung isama na namin siya pagbalik sa baryo. Sige po, kung yun ang makakabuti sa kanya. Manghihina yan kasi maraming dugo ang nawala. Kaya kailangan malagyan siya ng dextrose. Ang gandang lalaki. Ang laki ng katawan. Pero mahina pala ang loob. Ay naku. Nakita lang ang sarili niyang dugo 2 beses nang nawalan ng malay. Ngayon ko lang din po nalaman na nervyoso pala yung si Bobby. Tumawag ka na makakatulong mo sa pagbubuhat kay Bobby para maisakay sa kotse, ha? Doon ko na siya gagamutin sa klinika. Sige po, doktora. Mga kasama, tulungan niyo nga ako dito para buhatin si Bobby, oh. 2 tauhan ko ang tumulong sa amin ni Mang Julio para buhatin ang walang malay na si Bobby at isinakay namin sa kotse ni Dr. Glenda. Isinama na siya pabalik sa klinika. Itunuloy naman namin ang mga ginagawa doon. Bago kumalat ang dilim ay natapos naming makumpleto ang lahat ng paglalagyan ng pundasyon.
Gamit ang mga malalaking gasera na ginawa naming ilawan at mga dibateryang flashlight ay nagsabay-sabay na kaming kumain ng hapunan. Eksaktong namamahinga na kaming lahat nang bumuhos ang malakas na ulan. Lakas ng hangin Mang Julio. Parang mapuputol ang mga sanga ng mga puno kapag nadaanan. May bagyo bang paparating? Walang bagyo, Karding. Ganyan lang talaga dito sa Palawan kapag malapit na ang tag-ulan. Kapag gabi ay umuulan tapos sisikat naman ang araw sa umaga. Minsan naman sa umaga ang ulan, sa gabi naman ang wala. Pambira nga naman. Kung kailan malakas ang ulan saka pa ako naiihi. Wala pa naman tayong payong dito. Nakaw, mahirap pigilin yan. Kaya lang Sako, yun na lang ang gawin mong kapote. Doon ka umihi sa labas, oh. Lumayo ka ng bahagya. Papanghi tayo kapag dyan ka lang sa tabi ng barracks natin. Parang lalong lumakas ang ulan nang makalabas na ako ng barracks namin ni Mang Julio. Sobrang dilim ng paligid. Mabuti na lamang tuwing kumikidlat ay nagkakaroon ng liwanag kaya nakikita ko kahit saglit ang paligid. Nang makalapit ako sa malaking puno, doon ako umihi. Hindi pa ako nakakatapos umihi ay mayroon akong naaninag na parang mga taong nakatayo sa di kalayuan. Dahil madilim, matagal ko pang tinitikan. Kaya nang muling kumidlat ay natiyak kong mayroon ngang mga taong nakatayo sa di kalayuan. Nakita ko rin ang mga nagbabagang mga mata ng mga kasama nilang aso kaya bigla akong kinabahan na patakbo ako sa aming barracks. Mang Julio! Mang Julio! Bakit, Karding? Parang takot na takot ka. May mga tao ako nakita. May mga kasama ding aso. Nakakatakot ang mga nagbabaga nilang mga mata. Ha, kumuha ka ng pamalo. Baka mga taong bundok yan. Baka bigla silang lumusob. Sabihan mo rin ang mga kasama natin. Lando! Boyet! Mag-iingat kayo dyan. May nakita akong mga tao sa paligid. Saan mo ba banda nakita? Doon sa bandaron, Mang Julio. Mga dalawa sila. Abay, hindi ka dapat na matakot kasi dalawa lang pala sila. Mas marami tayo dito. Halika nga, labasin na natin. Kaso malakas ang ulan. Saka madilim ang paligid. Baka tayong madali ng mga yun. Masyado kang matatakotin eh. Halika na at labasin na natin yung mga yon. May mga flashlight naman tayo. Makikita din natin ang mga yon. Paglabas nga ni Mang Julio ay dala niya ang kanyang itak at flashlight. Ginawang kapote ang isang sako na naroon. Naglabasan na rin sa mga barracks nila ang aming mga kasama. May dala ring mga pamalo at yung iba ay pala ang dala. Nagkaisa kami napunta ng lugar kung saan ko nakita ang mga lalaki pero nang makarating kami roon ay nagulat kaming lahat dahil magkatabing puno ang nakita namin. Nakasampay doon ang dalawang damit na itim. Ito bang nakita mo, Karding? Mga putol na puno ito eh. Pero kanina mga tao talaga yung mga yan. Matagal ko pa nga tinitingnan kaya natatakot ako eh. Ikaw talaga, Karding. Nagpapahinga na mga kasamahan natin eh. Nabulabog pa sa'yo. Hindi naman pala totoong tao ang nakita mo. Pasensya na po. Kasi kanina tao talaga ang tingin ko sa mga to. Bukas ay kausapin mo si Dr. Glenda. Mag-request ka na magpadala tayo dito ng makina. Kahit maliit lang. Katulad ng makina ng kuliglig. Makakaya ko nang mag-istasyon ng ilaw dito kahit dalawa lang. Sige, Mang Julio. Pasensya na kayo mga kasama ha. Pati kayo na isturbot na basa sa ulan. Sige na, magpahinga na tayong lahat. Bumalik na nga kami sa aming mga barracks at nagpalit ako ng damit dahil nabasa ng ulan. Matapos ay nahiga na ako sa papag na naroon. Nahiga na rin si Mang Julio sa papag niya pero napansin ko na inilagay niya sa kanyang tabi ang itak at flashlight. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Lalo na nga at wala namang pintuan ng aming barracks kaya hindi ako dalawin ng antok. Palagi akong nakatingin sa labas lalo pa nga at patuloy ang pag-ulan kasabay ng pagkulog at pagkidlat. Malalim na ang gabi nang dalawin ako ng antok at tuluyang nakatulog. Mag-uumaga na nang tumigil ang pag-ulan. Kaya nang sumikat ang araw ay kaagad kaming nagsimula sa trabaho. Pero hindi ako mapakali kaya binalikan ko ang mga putol na puno na nakita namin kagabi.
Ano naman ang tinitignan mo dyan? Itong mga putol na puno, Mang Julio. Hindi lang pala 2. Marami pala sila. Mahigit 10 ito ah. Yan ang sinasabi ko sa iyo kagabi. Hindi mga tao ang nakita mo, kundi mga putol na puno lang. Oo nga eh. Masyado lang siguro ako nagulat kasi kumikidlat. Lakas talaga ng imahinasyon ko, no? Tingin ko kasi mga tao na may kasamang aso. Dumating si Aling Lenita. Sabihin mo na lang sa kanya yung kailangan natin dito para siya na ang magsabi kay Dr. Glenda at Ma'am Lolet. Nang makausap ko nga si Aling Lenita ay sinabi ko ang aming kailangan doon. Kaya naman ng gabing yun, nang mag-deliver ng materyales ang truck ay ipinasabay nila ang makina na sinabi ko. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay naging mabilis na ang trabaho namin. Nagtataka lang ako dahil bakit tuwing gabi dumarating ang materyales, pati ang mga buhangin at semento ay sa gabi ibinabagsak sa site. Nang tinanong ko naman ang pahinante ng truck ay sinabi na madami silang deliver sa araw at yung mga malalayong lugar na kagaya nito ay sa gabi talaga ang deliver. Sa loob lang ng ilang linggo, mabilis naming naitayo ang pundasyon at unang palapag ng mansyon. Kaya naman tuwang-tuwa sina Dr. Glenda. Kagaya po ng usapan natin. Sa loob ng 1 buwan kapag dire-diretsong paggawa ay madaling matatapos talaga yan. Talagang hindi nga nagkamali si Dr. Glenda ng pagkuha sa'yo. Magaling ka rin kumuha ng mga tauhan mo. Oo ma'am, kasi maganda rin naman ang offer ni Dr. Glenda kaya yung mga tauhan ko ay ganadong gumawa. Karding, nahulog si Noel sa ginagawang hagdanan. May bakal na tumusok sa kanyang tagiliran. Ha? Nasaan na po siya? Nandun sa loob ng mansyon. Tinitignan na ni Aling Lenita ang sugat niya. Halika na at tingnan natin kung anong nangyari sa kanya. Mang Julio, anong nangyari sa kanya? Naku, Ma'am Lolet, pasan niya yung semento na dadalhin doon sa ikalawang palapag nitong mansyon. Nadulas siya sa hagdanan at nahulog. Kaya lang meron palang bakal dito sa hagdanan na hindi pa naputol kaya tumama sa tiyan niya. Mukhang malalim nga ang sugat niya. Kailangan siyang magamot. May kalawang pa yung bakal na nakatusok sa kanya. Delikado, baka matetanus siya. Dr. Glenda, gamutin mo po siya. Sige, dalhin niyo na siya sa sasakyan. Kailangan magamot na agad siya, kung hindi, baka kumalat ang tetanus sa katawan niya. Pwede siyang mamatay. Tayo na Mang Julio. Dalhin na natin siya sa sasakyan. Nang sa ganun ay maisama na ni na Dr. Glenda pababa ng baryo. Nagtulong-tulong kami ni Mang Julio na buhatin si Noel papunta sa sasakyan dahil patuloy na nagdurugo ang kanyang sugat. Nang maisakay na namin sa sasakyan, si Noel ay noon kumaling naalala ang una kong tauhan na nasugatan. Kaya nang bumalik ako kina Dr. Glenda ay kaagad ko nga na kinumusta si Bobby. Pero ayon kay Dr. Glenda ay magaling na siya. Pero dahil may tahi sa ulo ay hindi na pwedeng magtrabaho dahil baka bumuka pa ang sugat at muling magdugo. Kaya umuwi na daw at bumalik na sa Manila. Pambihira naman si Bobby. Hindi man lang nagpaalam bago umuwi. E di sana nakapagpadala ako ng pera kay Alice. Ganun ba? Siguro masyado siyang natuwa nang bigyan ko ng pera. Kaya umuwi na agad at hindi na nagpaalam. Nako, salamat po Dr. Glenda. Hindi niyo pinabayaan ang tauhan ko. Ganon din sa'yo, Ma'am Lolet. Dito siya nasugatan sa pinapagawa namin. Bilang may-ari, obligasyon namin na bayaran yung araw na naperwisyo. Sige na, kailangan na naming umalis at kailangan magamot na iyong si Noel. Ituloy niyo na ang ginagawa niyo, ha? Sige doktora, kayo nang bahala sa kanya. Nang makaalis na sina Dr. Glenda, muli akong napaisip kung bakit palagi silang nagpapapunta sa bahaging yun ng kakahuyan. Kaya ipinasya kong puntahan din ang lugar na palagi nilang pinupuntahan. Nakita ko ang isang napakalaking balete. Bigla akong kinilabutan. Kakaiba ang aking naramdaman. Wala naman akong nakita na kahit ano, pero kakaiba ang simoy ng hangin doon, kaya kaagad akong umalis. Ilang linggo pa ang matuling lumipas. Tuwing 12:00 pa rin ng gabi ang deliver ng mga materyales, kasabay niyon ay ang misteryosong pagkawala ng ilan sa aking mga tauhan.
Katulad ni Boyet na isang umaga hindi ko na nakita. Hindi rin alam ng mga kasama niya sa barracks kung saan siya nagpunta. Hinanap namin siya sa buong paligid ng lugar pero talagang hindi na namin siya nakita. Sa ganoong pagkakataon, nakikita ko ang mga katutubong tabak na nakamasid sa amin. At ngayon nga ay mayroon pa silang kasamang matandang babae na mayroong mahabang tungkod. Habang seryoso siyang nakatingin sa akin, hindi ko alam ang aking gagawin. Pero naglakas loob pa rin akong lumapit. Diyan ka lang, Amang. Huwag mong tangkaing lumapit sa akin. Baka masaktan ka ng mga tauhan ko. Hindi po ako masamang tao. Pati yung mga kasamahan ko ay wala pong masamang binalak na masama sa inyo. Kaya sana huwag kayo mag-isip ng masama sa amin. Inambala niyo ang matahimik na lugar na ito. Alam niyo bang ito ay libingan? Dati ring lugar ng mga aswang. Alam niyo bang dito sila gumagawa ng mga ritual at pag-aalay sa pinakahari nila? At pagkatapos na maialay ang biktima, ay dito na rin inililibing. Kaya pala, ang daming mga kalansay ang nahukay namin. Kaya po bang gumagawa ng mga ganong ritual? Ang sabi ko, mga aswang ang may gawa. Anong tingin mo sa amin? Mukha ba kami mga aswang? Opo, hindi po. Hindi ko naman po sinabi na aswang kayo. Kaya lang po. Kaya lang ay mukha kami nakakatakot, ganun ba? Hindi po sa ganoon. Marami na po kasi akong tauhan na nawala. Hindi ko alam kung umuwi na ba sila at umalis nang walang paalam. O mayroong dumukot sa kanila na nagalit sa amin dahil nagambala namin ang lugar na ito. Wala kaming alam sa pagkawala nila. Kung nakikita mo ang aking mga tauhan na paminsan-minsan ay nakabantay sa inyo, iniutos ko iyon. Dahil iniisip ko na baka kaya malalakas ang loob nyo na gumawa dito ay dahil baka mga aswang kayo. Naisip ko na dapat mabantayan ang mga kilos ninyo para nakahanda kami sakaling sumalakay kayo. Naku, hindi po kami ganoon, Inang. Mga normal na tao lang kami na binayaran para gawin ang mansyon na ito. Kung ganon, lisanin ninyo ang lugar na ito bago kayo maubos. Nasa paligid lang ang inyong kalaban. Ngayon ko natiyak na kaya pala hindi na siya namemerwisyo sa aming tribo ay nakakuha na pala siya ng pagkain dito. Ang haring aswang ang sinasabi ko. Ang ibig niyo pong sabihin, pwedeng aswang ang dahilan ng pagkawala ng mga kasamahan namin? Oo, ganun na nga. Kaya mag-iingat kayo. Tayo na mga kasama. Nang makaalis ang mga katutubo ay nakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko kanina ay nangangatog ang aking mga tuhod dahil ang sama ng tingin nila sa akin. Mukhang matapang din ng matandang babae na pinuno nila. Kaya nang maramdaman ko na nanghihina ang aking tuhod ay naupo ako sa isang nakatumbang puno. Noon naman ako nilapitan ni Mang Julio. Naguguluhan ako, Mang Julio. Ang mga kasamahan natin dito, kung hindi nasusugatan ay misteryong nawawala habang unti-unti na natatapos ang mansyon. Yung mga nasugatan, alam ko na maayos ang lagay nila sa klinika ni Dr. Glenda. Pero yung mga nawala, yun ang nagpapagulo sa isip ko eh. Nasaan na kaya sila? Kaya nga nakita ko na kinausap mong mga katutubo. Naitanong mo ba na baka may kinalaman sila sa pagkawala ng mga kasamahan natin? Tinanong ko na ang pinuno nila. Hindi daw sila ang may kagagawan, kung hindi ang aswang na nasa paligid lang daw natin. Naniwala ka naman. Sila nga itong palaging nagbabantay sa atin. Palaging umaaligid dito. Hindi naman magsasabi ng totoo ang mga yan. Malakas ang kutob ko na sila ang may gawa nyon. Hindi ako pwedeng bumalik sa Manila nang hindi kumpleto ang mga tauhan ko. Malapit naman nang matapos ang ginagawa natin kaya tulungan niyo akong alamin ang pagkawala nila. Magagaalit sa akin ang pamilya ng mga yan kung wala akong masasabi kung anong totoong nangyari sa kanila. Sige, yan ang gawin natin. Kahit alam kong delikado ay kailangan nating makipag-usap ulit sa kanila at kung sila ang talagang may sala, humingi tayo ng tulong sa pulisya para managot ang mga katutubong yon. Nang sumapit ang gabi, lumabas ako ng barracks namin ni Mang Julio para muling umihi. Napansin ko na mayroong mumunting liwanag sa loob ng mansyon. Bunga ng kuryosidad na isip ko na pumasok sa loob ng mansyon. Ginamit ko ang hawak kong flashlight nang pumasok ako sa isang kwarto.
Nagulat ako nang maramdaman ko na mayroong humawak sa aking paa. Nang ilawan ko yun ay nagulat ako dahil nakita kong duguan ang aking kasamahan. Sa pagkabigla ko ay nasipa ko siya. Noon ko narinig ang mga iyakan at daing ng iba ko pang kasama na tinatawag ang aking pangalan. Nang igala ko ang flashlight ay doon ko nakita ang mga kasamahan ko na duguan at puro sugat. Salamat sa ginawa mo, Carding. Nasisiyahan kami. Talagang maayos kang kausap. Kaya halika, samahan mo kaming kainin ang puso at atay ng mga ito. Huwag! Maawa kayo sa kanila! Huwag niyo silang patayin! Kung hindi ka namin magiging kakampi, dapat ka na rin mamatay na kagaya nila. Huwag kayo lalapit sa akin! Layaan niyo ako! Huwag niyo ako patayin! Carding! Oy! Carding! Gising! Mang Julio, nasaan ang mga aswang? Yung mga kasama natin. Lahat sila. Nakita kong duguan at humihingi ng tulong. Lahat sila. Kinain ng mga aswang. Tako! Napakasamang panaginip na, Carding. Oh, uminom ka nga muna ng tubig para kumalma ka. Panaginip lang ba ang lahat? Oo. Bigla ka nalang sumigaw kaya nagising ako. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo. Nakita kong nanaginip ka lang pala. Parang totoong panaginip ko. Nagpatuloy nga kami sa paggawa ng mansyon. Hanggang isang umaga ay nagulat ako dahil parang nababago ang plano ng di ko maipaliwanag, lalo na sa loob ng mansyon. Nagkakaroon ng dagdag na mga pintuan. Nang pasukin ko ang isang kwarto ay nakita ko ang isang lagusan papunta sa ibaba ng mansyon. Nang puntahan ko yun ay nakita ko na may pintuan doon na yari sa Nara. Nakalak na yun kaya hindi na ako makapasok. Napakamot na lang ako ng ulo nang umakyat ulit ako sa itaas. Anong ginawa mo sa ibaba? Mang Julio, hindi ba kayo nagtataka? Parang nababago ang mga plano nitong mansyon. Kagaya na lang nitong kwarto na to. Meron pa palang sikretong pintuan dito sa loob na papunta sa basement. Wala naman ito sa planong ginawa natin, di ba? Basement? Wala tayong ginawang basement Pagkatapos ng pundasyon ay unang palapag agad. Paano magkakaroon ng basement? Yung hagdanan na yun pababa. Alam kong basement yun, pero paano kaya yun nangyari? Talagang ang nahihiwagaan na din ako sa mga nangyayari Tapusin na natin ito ng madali. Huwag mo nang sabihin sa mga kasamahan natin ang mga natuklasan natin. Baka matakot pa ang mga yon. Tama kayo. Kaunti na lang naman ang gagawin natin. Pati yung mga bintana ay ayos na. Ikakabit na lang ang mga grills na bakal. Pagkatapos na makuha ko ang huling bayad gawin na natin ang plano nating paghahanap sa mga kasama nating nawala. Nang lumabas kami ni Mang Julio sa mansyon ay nakita namin na naroon ang aming mga kasamahan. Lahat ay natataranta dahil dalawa na naman sa kasama nila sa barracks ang nawala kagabi. Pero ayon sa kanila sabay-sabay pa silang natulog. Pero paggising nila wala na ang mga yon. Kaya ngayon ay ayaw na nilang kumilos. Gusto na nila na umalis sa lugar na yon. Lahat ay natatakot ng pumasok sa mansyon dahil iniisip na maaaksidente sila. Nakita na rin kasi nila ang mga pagbabago sa ginagawa namin. Kagaya ko ay nahihiwagaan na rin sila sa nangyayari. Gusto na nilang kunin ang panghuling bayad. Mga kasama, hindi natin makukuha ang panghuling bayad kung hindi pa natin tapos ang trabaho. Kaunting tiis na lang mga kasama. Tapusin na natin ito at sama-sama tayong babalik sa Maynila. Kapag natapos natin ng mas madali ang trabaho ay pwede nating hanapin ang mga kasama nating nawala. Oh, anong nangyari, Carding? Bakit tanghali na hindi pa kayo nagsisimulang magtrabaho? Kasi, doktora, ayaw nang kumilos ng mga kasamahan ko. Parang natatakot na silang pumasok sa loob ng mansyon. Bakit ngayon pa kayo matatakot kung kailan matatapos ang mansyon? Konti na lang ang gagawin nyo. May mga kasama na naman kasi kami na nawala, Ma'am Lolet. Pagkising namin wala na naman ang dalawa. Saka yung mga kasama ninyo, hindi naman siguro sila nawala. Baka naman nauna na silang umuwi sa inyo. Kagaya nyo rin na nainip dito. Hindi kasi sila nagpaalam, Doktora Glenda.
Bigla na lang silang nawala. Hindi na namin alam kung nasa na sila. Kung magpapaalam sila sa inyo, baka maraming gumaya. Mauubusan ng tauhan si Carding. At kung maging ganun paano na itong pinapagawa namin? Iniisip namin na baka ang tribo ng Batak ang kumuha sa kanila. Nangangamba kami na baka wala na sila eh. Kaya bago pa kami mabiktima gusto na rin namin makauwi na. Sige, ibibigay ko na ngayon ng huling bayad, Carding. Kabit nyo na ang mga grills at bukas na bukas din ay maaari na kayong umalis dito. Kami na ang bahala. Kapag nakauwi na kayo, malalaman nyo na ang mga kasama nyo ay naroon na sa kanila. Kaya hindi totoo na nawawala sila. Kahit si Noel ay umuwi na din. Kaya sige na, kumilos na kayo. Sige po, Doktora Glenda. Kaunti na lang naman ang gagawin namin. Mga kasama, narinig nyo ba yon? Ibibigay na ni Doktora Glenda ang kabuuang bayad. Kaya tapusin na natin ito. Oo nga mga kasama, kumilos na tayo para matapos na. Sige na, inaasahan namin na mamayang hapon pagbalik namin ay tapos na ang lahat ha. Carding, nasa loob na sobrang nito ang kabuuang babayaran ko sa iyo. Kompleto na yan, ha? Ikaw na ang bahala sa mga kasamahan mo. Yung mga naunang umuwi, ikaw na rin ang bahala sa kanila kung ilang araw silang nagtrabaho, ha? Salamat po, Doktora Glenda. Nang makita ng aking mga kasamahan na nagbayad na si Dr. Glenda ay nakumbinsi na sila na tapusin na ang huling trabaho. Kaya naman ikinabit na namin ang mga grills sa bintana, saka kami pumasok sa loob para ayusin ang mga kisame na hindi pa natapos na ikabit. Naging mabilis ang kilos ng aking mga kasama sa kagustuhang makaalis na sa lugar na yon. Hapon na nang matapos kami. Nagpapahinga na kaming lahat nang dumating si Dr. Glenda kasama sina Aling Lenita at Ma'am Lolet. Doktora Glenda, tapos na kami. Hinintay ka lang namin na dumating para makapagpaalam na kami. Oo nga, doktora. Aalis na kami. Kapag nakauwi na kami ay malalaman namin kung nakauwi na ba talaga ang mga kasamahan namin na bigla na lang nawala. Para kung hindi sila nakauwi ay makahingi kami ng tulong sa mga pulis. Ganun ba? Maganda nga yung naisip nyo. Kaya dahil dyan, walang sino man sa inyo makakaalis sa lugar na to. Anong ibig mong sabihin, Doktora Glenda? Bakit hindi na kami pwedeng umalis dito? Dahil kapag nakauwi na kayo at malalaman nyo na hindi pa nakakauwi ang mga kasama ninyong nawala, magsusumbong pala kayo sa pulis, di ba? Natural, magkakaroon ng investigasyon at yak na mabubulabog kami rito. Hindi namin papayagan ang bagay na yon. Mananatiling lihim ang lahat ng nangyari dito. Wala na kaming gagawin dito, Ma'am Lolet. Kaya aalis na kami at hindi nyo na kami mapipigilan. Wala nang sino man sa inyo makakalabas sa mansyon na to. Lahat kayo ay mamamatay na dito. Ma'am Lolet, Doktora Glenda, anong ibig sabihin nito? Wala nang makakauwi sa inyo. Nagulat kaming lahat sa sinabi ni Ma'am Lolet at Dr. Glenda. Nang tinangka naming lumabas ay hindi na namin nagawa dahil mayroon na silang mga tauhan na nakapaligid sa buong mansyon at armado silang lahat. Lahat sila ay nakasuot din ng itim na damit. Kaya nang pumasok ang iba sa loob ng mansyon ay tinutukan na kami ng baril. Wala kaming nagawa kung hindi ang sumunod na lang sa kanila. Dinala kami sa basement ng mansyon. Doon namin nalaman na sa likuran ng malaking pintuan na naroon ay mayroong kulungan at mayroon ding malaking lamesa na yari sa marmol. Ikinulong nila kaming lahat. Doktora Glenda, pakawalan niyo kami dito. Nagtataka ba kayo kung bakit nagkaroon ng ganito sa ilalim ng mansyon? Paano niyo nga ginawa ang lugar na ito nang hindi namin nalalaman? Tuwing gabi, gumagawa ang aming mga tauhan. Tuwing natutulog na kayo na mahimbing dahil sa pampatulog na inilalagay ng aking mga tauhan sa niluluto niyang pagkain. Kaya kahit ano man ang gawin namin wala na kayong nalalaman kapag mahimbing na kayong natutulog. Ngayong malinaw na sa amin ang lahat. Tama ang mga katutubo. Wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga kasama namin dahil kayo ang may gawa. Totoo ang sinasabi mo, tanda. Kami nga ang dumudukot sa kanila. Dahil iyon ang trabaho namin. Kumuha ng mga taong maibebenta para gawing alipin ng mga parakyano namin. Ang mga hindi pwedeng ibenta,
Kinakatay namin dito at iniaalay ang puso sa Haring Aswang. Haring Aswang? Oo, ang magkaroon ng tirahan ng aming Haring Aswang ang dahilan kaya kami nagpatayo ng mansyon sa lugar na ito. Kaya kahit gaano kalaki ang sinisingil mo, ay pumayag kami. Ngayon, hindi ka na namin kailangan. Kaya pala tuwing pupunta kayo rito ay pumupunta din kayo sa masukol na kagubatan. Ang aswang pala na iyon ang dinadalhan nyo ng pagkain. Tama ka na naman, tanda. Iyon at puso at atay ng mga kasamahan nyo na nadisgrasya dito na kami rin ang mga may gawa. Para kapag nasugatan sila'y madadala namin sa klinika para doon patayin. Ang tagal mo kaming pinaikot. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi ko na tinanggap ang trabahong to. Pero kagaya nga ng sinabi ko, ngayong marami na kayong alam sa amin, hindi nyo na ito maipagsasabi. Kasumpa-sumpa kayo, Dr. Glenda. Mga sindikato kayo na miyembro din ng kulto na sumasamba sa aswang. Dumating na ang Haring Aswang. Lumuhod ang lahat. Nang makita namin ang aswang na itinuturing nilang hari ay napakalaki niyon, parang isang taong lobo. Nakakatakot ang kanyang hitsura, mahahaba ang mga pangil, matutulis ang mga kuko at nagbabaga ang mga mata. Mayroon pang kasama na 2 aswang din na nakaalalay dito. Lahat sila ay lumuhod doon at yumukod. Matapos ay 3 sa mga tauhan ni Dr. Glenda ang lumapit sa amin at isa sa aking mga tauhan ang kinuha. Puwersahang hinatak palapit sa Haring Aswang para ipakita. Nang sumenyas yun ay iniga na nila sa marmol na lamesa. Itinali sa 4 na sulok ng lamesa. Marahang lumapit sa man si Dr. Glenda sa lamesang marmol. Hawak niya ang patalim. Sinaksak niya sa dibdib si Harold at kinuha ang puso niyon. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang puso ng lalaking ito. Purihin ang Haring Aswang! Kailangan natin makagawa ng paraan para makatakas dito, Mang Julio. Kung hindi, tsak na matutulad tayo kay Harold at sa iba pa. Tama ka, Karding. Pero paano natin gagawin yun? Nakakulong na tayo rito. Maghintay tayo ng magandang pagkakataon. Mang Julio, tingnan mo. Lahat pala sila ay mga aswang. Pati na sina Dr. Glenda at Ma'am Lolet. Kinain nila si Harold. Ito na yata ang ating katapusan. Mamamatay tayo na hindi na makikita ng ating mga mahal sa buhay ang ating mga bangkay. Patawarin mo ako, Mang Julio. Hindi ka sana masasangkot sa ganitong problema kung hindi kita niyaya dito. Hindi ko naman kasi alam na ganito ang mangyayari. Hindi naman kita sinisisi, Karding. Kagustuhan ko rin naman ang kumita. Sa kamatanda na ako, tanggap ko na kung ako ay mamamatay na dito. Ang kinakasama lang ng loob ko ay ayaw kong mamatay ng walang laban. Pareho tayo, Mang Julio. Kaya Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin. Paano ay muling lumapit sa kulungan sina Dr. Glenda at Ma'am Lolet kasama ang mga tauhan nila. Nang lumingon sa lamesang bato ay wala na roon ang Haring Aswang at ang 2 alalay niyon. Pinabuksan ni Dr. Glenda ang pintuan ng kulungan. Kinuha nila ang 5 sa aking mga tauhan pagkatapos ay muli nilang isinara ang kulungan. Doktora, saan niyo dadalhin yung mga tauhan ko? Sa aming mga parokyano na nangangailangan ng mga kagaya nila. Yung iba naman, kukunin ko ang mga mahahalaga at malulusog na parte ng katawan nila at ibebenta sa mga nangangailangan. Napakasama mo. Huwag mong gawin sa kanila yan. Parang mo nang aawa. Papasanin ko na sa konsensya ko ang pagkamatay nila. Ako ang may kasalanan, kaya sila nakarating dito. Maawa ka sa kanila. Huwag ka mag-alala, Karding. Binayaran ka naman namin ng buo, hindi ba? Hawak mo ng pera. Yun na rin ang kabayaran sa mga buhay nila. Pinagpagura namin ng perang yun. Hindi yun kabayaran sa buhay nila. Wala to sa usapan natin. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos naman nila, kayo na ang isusunod kapag may mga parokyano kami na o-order ng tao sa amin. Maawa kayo sa kanila. Huwag niyo silang patayin. Tama na, Karding. Huwag ka nang magmakaawa sa kanila. Hindi ka nila papakinggan. Hindi marunong maawa ang mga aswang. Oh, alam niyo naman pala bakit nagmamakaawa pa kayo? O siya, maiwan yung 3 dito para magbantay. Tayo na.
Kailangan na nating makabalik sa baryo bago sumikat ang araw. Darating ang mga parokyanong kausap ko. Nang makaalis si Dr. Glenda ay 3 sa mga tauhan nilang aswang ang naiwan sa mansyon habang ang hari nilang aswang ay nagpahinga na rin sa pinakadulong bahagi ng basement kung saan mayroong isa pang kwarto. Nang sumikat ang araw ay nakaramdam ng antok ang mga bantay. Kagaya ng isang aswang ay natutulong ang mga iyon sa araw para mag-ipon ng lakas. Tiwala din sila na hindi kami makakalabas sa kulungan. Nakakaramdam na rin ako ng antok nang lumapit sa akin ang isa kong tauhan at sinabi na makakaya niyang buksan ang padlock ng pintuan gamit lang ang alambre na inalis niya sa suot na tsinelas. Habang sinusubukan niyang buksan ang padlock ay nakabantay kami hanggang sa mabuksan nga iyon at makalabas nga kami. Kunin mo yung piko. Sa akin yung bareta. Tig-isa tayo ng bantay. Tirahin na natin bago magising. Sige, Mang Julio. Mamatay ka na, Alimaw! Para to sa mga kasama namin na kinain nyo. Pinatama ko ang matulis na talim ng piko sa dibdib ng aswang. Kaya gulat na gulat siya nang maramdaman ang sakit. Nang akmang babangon ito ay dumating ang isa ko pang kasama at pinalo ng pala sa muka. Kaagad na nalagutan ng hininga ang aswang kaya nakuha namin ang baril niya. Ang kalaban naman ni Mang Julio ay hindi nila napuruhan kaya nagising at nakuha ang armas. Pero bago nun mabaril si Mang Julio ay nauna na akong magpaputok. Tinamaan ang aswang at bumulagta. Kinuha ni Mang Julio ang baril at binaril ng isa pang paparating. Dahil doon ay nagising ang mga alalay ng haring aswang. Kaya bago pa kami maabutan ay tumakbo na kami palabas ng mansyon. Tumakbo kami sa kagubatan. Patuloy naman kaming hinabol ng mga aswang. Bawat tauhan kong maabuti nila ay kanilang nilalapa. Mamatay kayo! Sige, lumapit kayo mga hangad. Wala na akong bala, Mang Julio. Nailagan lang ng aswang yung mga bala natin. Wala na rin akong bala. Wala tayong pagpipilian. Kung di ang harapin sila kahit na maliit ang tsansa nating manalo, mamamatay akong lumalaban. Ay, hindi ko na yata makikita yung magiging anak ko. Ito na yata yung katapusan ko. Galit na galit ang mga aswang nang sugurin kami ni Mang Julio. Pero bago makalapit sa amin ang mga yon ay nagliparan ng mga sibat galing sa aming likuran. Tumama ang mga sibak at itak sa katawan ng mga aswang. Nang lumingon kami ay sakalang namin nakita ang mga katutubong batak. Sila ang pumatay sa 2 aswang. Kaya nang matiyak namin na ligtas na kami ay marahan kaming lumapit sa pinuno nila. Marami pong salamat, Inang. Iniligtas ninyo ang buhay namin. Abe ang aking pangalan. Ay, lumampas na kayo sa aming hangganan, kaya nakialam na kami. Ang lugar na ito ay bahagi na ng lupaing nasasakupan namin. Anong nangyari at hinahabol nila kayo? Tapos na ba kayong pakinabangan? Tama kayo. Natapos na namin ang mansyon. Huli na para malaman namin na yun pala ay para tirahan ng haring aswang. Sila pala ang kumukuha sa mga nawawala naming kasamahan. Talagang hanggang ngayon ay wala pa rin silang pagbabago. Mga tuso pa rin. Mapanlin lang. Inang, nasa loob ng mansyon ang haring aswang. Mamayang gabi, tiyak na magbabalik ang mga tauhan niya. Tulungan niyo kami Paano mapapatay ang haring aswang? Kahit kami ay hindi namin alam ang kanyang kahinaan. Hindi ko alam kung anong sandata ang pwedeng tumapo sa kanya. Ang kagaya niyang hari ng mga aswang ay parang walang kamatayan. Kung ganon, ay paano natin siya mapipigilan? Mas marami pang tao ang mamamatay kapag patuloy siyang nabuhay. Mapipigilan lang siya sa kanyang masasamang gawa kung makukulong siya. Magagawa lang natin iyon kung mayroon tayo ng mga gamit na kailangan sa ritual na gagawin. Ano po ba ang mga kailangan sa ritual? Kailangan ng mga pako mula sa kabaong ng isang namatay na lolo mo. Kahoy na may sumpa at dugo ng ninuno na siyang magbibigay sa ritual na gagawin para maikulong ang aswang. May lolo po kong albularyo na namatay kailan lang. Pwede namin kunin ng mga pako sa kabaong yun. At yung kapatid ng lolo ko, isa ring albularyo. Baka pwede po na siya na lang ang magkapit ng sumpa sa kahoy gamit ang kanyang dugo. Oo, baka pwede nga yun, Ninang Abe. Sige, kumilos na kayo sa lalong madaling panahon
Habang may araw pa, handa akong tumulong sa ritual. Ipunin ninyo ang mga kakailanganin natin. Sige po, Inang Abe. Babalik po kami. Mga tauhan ko na ang magbabantay sa kanya. Kumilos na kayo. Matapos kaming makipag-usap kay Inang Abe, umalis na kami ni Mang Julio. Sinamahan kami ng 2 katutubo na malalaki ang katawan sa ibang daraanan para makarating ng mas madali sa baryo. Para makaiwas sa mansyon ay sa kagubatan at ilog kami dumaan. Nang makarating kami sa baryo ay iniwanan na kami ng mga katutubo. Nagabang kami ng masasakyan sa kalsada. Nang mayroong magdaan na jeep ay sumakay kami ni Mang Julio. Nang makarating kami sa aming baryo, kinausap ko ang lolo Filino ko at ipinaliwanag ang mga nangyari sa amin sa bundok. Nang malaman niya ang lahat ng nangyari ay pumayag naman siya sa gagawin namin na buksan ang libingan ni Lolo Severino. Mabuti na lang at kalansay na rin ang Lolo Severino mo. Ilang taon na rin kasi siyang nailibing. Sige na, bunutin mo na ang mga pako sa kabaong niya. Lolo Severino, patawad po kung nagambala namin kayo. Pero ito po ang kailangan namin para mapigilan ang kasamaan ng Haring Aswang sa paghahasik ng lagim. Yung kahoy na gagamitin ay mayroon na daw doon sa Lolo Donato mo. Oo, Mang Julio. Nangako naman siya na tutulungan niya tayo. Bilisan natin para makabalik tayo sa tribo ng Batak bago dumilim. Nakuha ko ng lahat ng pako sa kabaong. Hiwa-hiwalay na dapat ang mga kahoy pero nananatili pa rin buo ang kabaong. Ay, nako, ikaw na bata ka. Nagtaka ka pa. Yan na nga ang hiwaga na hindi maipaliwanag. Dalian na natin. Ibalik na ulit natin sa loob ng nicho ang kabaong ng lolo mo. Pinagtulungan nga namin ni Mang Julio na muling ipasok sa loob ng nicho ang kabaong ni Lolo Severino. Matapos ay muling sinimento ang bukana ng nicho. Bumalik kami sa tribo ng Batak at sa pagkakataong ito ay dala na namin ang pako at kahoy. Napangiti si Inang Abe nang makita ang Lolo Filino ko dahil magkakilala pala sila. Kaya alam din niya na magaling na albularyo ang lolo ko. Noon din ay pinuntahan na namin ang mansyon. Nag-aagaw dilim na. Malapit na tayo sa mansyon. Kailangan ay maging handa tayong lahat dahil ang Haring Aswang ay talagang tuso. Opo, Inang. Nagdala na rin kami ng mga benditadong itak na magagamit pang laban sa kanila. Ngayon ay makakabawi na ako sa kanila dahil alam kong ang itak na ito ay tatablan sila. Ayun na ang mansyon. Kaya nga lang, hindi ko gusto ang ganitong pakiramdam. Parang napaghandaan na nila ang ating pagdating. Malik, magsama ka ng ilang tauhan mo. Mauna kayo lumapit sa mansyon. Paunahin niyo ang mga aso natin. Sumang-ayon naman si Malik. Kasama ang 5 lalaking barbaro ay nauna silang lumakad palapit sa mansyon. Kasama nila ang mga malalaking aso na alaga nila. Kami naman ay naupo ng sumenyas si Inang Abe. Lahat kami ay nagtago at tiningnan ang mga kasama naming katutubo. Di nga nagtagal ay tumigil sa pagakbang ang mga alagang aso ng mga katutubo. Umangil ang mga yon na parang nakakaamoy ng kalaban. Di naman nagtagal ay nakarinig din kami ng mga malalakas na pag-angil mula sa di kalayuan. Kasunod nyon ay nagtayuan ng mga aswang na nagtatago lang pala sa makakapal na damuhan. Di nagtagal ay nagsimula ang labanan. Tayo na, Mang Julio. Tulungan natin sila. Tayo ang dahilan kaya itinataya nila ang kanilang buhay ngayon. Oo, Karding. Ngayong marami na akong kakampi na puro palaban, ay hindi na ako matatakot sa kanila. Tayo na. Mag-iingat kayo. Huwag ninyong kakalimutan ang mga halimaw na aswang ang kalaban nyo at hindi ordinaryong tao. Salamat sa paalala, Inang. Pero igaganti ko sa kanila ang mga kasamahan kong nagbuwis ng buhay dito. Nakita mo ba yung Karding? Kahit malaki at malapad ang itak ng katutubo ay nakakaya niyang iwas-iwas. Putol ang kamay ng aswang. Kaya rin natin yan. Laban na, Mang Julio. Pagpalapit na sa iyo ang isang aswang. Ang walang hiyang si Aling Lanita ang gusto kong makaharap. Ako ang tatapos sa kasamaan ng matandang yon. Saka na natin isipin yan. Ang mahalaga, manalo tayo ngayon. Sige, ingatan tayo ng Panginoon. Nang salubungin nga kami ng 2 aswang ay lumaban na kami ng todo sa kanila.
Waring inilabas ko ang lahat ng galit at sama ng loob ko sa mga kalaban. Napakabigat sa dibdib ng nararamdaman ko. Ang mga taong kinuha ko para magtrabaho ay napahamak na lahat sa kamay ng mga aswang. Hindi sana ganito ang plano naming magkakasama. Gusto sana namin na magkaroon ng isang salo-salo pagbalik namin sa Manila. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na alam kung ilan pa sa mga binihag ni na Doktora Glenda ang buhay pa hanggang sa mga sandaling ito. Sa sama ng loob ko, napaiyak ako sa galit habang kinakalaban ng mabangis na aswang. Wala kayong mga puso. Maraming pamilya ang inulila ninyo. Kayo ang walang karapatang mabuhay sa mundo. Mga kasama, para sa inyo ang labang ito. Kung naririnig niyo man ako sa mga pagkakataong ito, sana patawarin ninyo ko kung nailagay ko kayo sa kapahamakan. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Kagaya ng sinabi ko, walang may gusto sa nangyari. Hindi mo rin talaga alam na ganito ang sasapitin nila. Ang tangi ko na lang magagawa ay iganti sila sa mga aswang na ito. Sige, lumapit kayo. Tikman niyo ang talim ng benditadong itak. Ganyan nga. Tapusin niyo ang mga walang hiya na yan. Isa-isa nang bumabagsak ang mga aswang. Sige lang mga kasama. Ipagpatuloy ninyo ang pakikipaglaban sa kanila. Natatakot na ang mga kampo ng kadiliman. Umaatrasa sila papasok sa mansyon. Tiyak na hihingin na ng saklolo ang mga yan sa haring aswang. Ganun talaga ang mangyayari niyan. Pero sana ay hindi na sila makalabas ng mansyon. Ngayon ko lang nakita kung paano masindak ang mga aswang. Kayong mga nasa likuran ko, tumulong na rin kayo lahat. Ipakita nyo sa kanila ang pagiging barbaro nyo para tumatak sa kanilang isipan na hindi lahat ng tao ay kaya nilang patayin at gawing pagkain. Nang lumusob pa nga ang ibang katutubo na nasa likuran ni Inang Abi ay naglipara ng mga sibat at palaso. Mayroong mga aswang ang agad na tinamaan kaya bumagsak ang mga yon. Kahit sugatan na ay nanatiling mabangis at malakas kaya mayroon ding mga katutubong barbaro ang kanilang napatay. Ilan sa mga alagang aso ng mga katutubo rin ang nasagpang at napatay ng mga aswang. Hanggang sa 5 na lang ang natirang aswang na nakatayo. Napaatras na ang mga ito palapit sa mansyon. Nang isang aswang ang matanaw naming pumasok sa loob ng mansyon. Ilang sandali lang ay muli iyong lumabas. Noon namin narinig ang malakas na angil ng haring aswang. Kaya natigilan kaming lahat. Nang lumabas ng mansyon ng haring aswang ay hinarap kami. Malalakas na hablig ng mga kamay niyang tumama sa mga barbaro. Bawat tamaan ay bumabagsak at nagkakaroon ng malalalim na sugat dahil sa matalas na kukunyon. Pambihira, napakalakas pala talaga ng aswang na ito. Napatumba niya ang 3 barbaro sa isang hampas lang ng mga kamay. Tayo na, Karding. Tulungan natin sila. Sa ibabang bahagi ng katawan ang kahinaan niya. Kapag bumigay ang ibabang bahagi, babagsak yan. Tama si Inang Abi. Ang paang punteriyahin natin, Mang Julio. Tayo na. Laban na ito hanggang kamatayan. Ah! Sabay nga kaming sumugod ni Mang Karding. Ang ibabang bahagi ng haring aswang ay pinuntirya namin habang ang mga barbarong katutubo ay ang itaas na bahagi. Nagawa naman namin na matamaan siya sa mga hit at binti. Kaso nga lang ay hindi masyadong ininda ng haring aswang ang aming pag-atake. Pakiramdam ko ay napakakunat ng balat niya dahil tumatalbog lang ang aking mga itak. Nang siya naman ang umatake, natadyakan kami ni Mang Julio. Magkasunod kaming bumalandra sa malaking puno. Nakita ko ang pag-agos ng dugo sa aking muka. Si Mang Julio naman ay dumura ng dugo dahil nabasag ang nguso niya ng tamaan ng sipa ng haring aswang. Kaya pala siya tinawag na haring aswang. Parang wala siyang kahinaan. Walang kamatayan. Meron na siyang mga tama pero bali wala sa kanya. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Karding. Tignan mo ang mga katutubo. Patuloy lang ang pagpapalipad nila ng sibat at palaso. Mayroon ng tama ang halimaw. Manghihina din yan. Tayo na! Sige, laban na hanggang may buhay at lakas. Subukan ulit natin, Mang Julio. Benditado nga pala ang mga itak na ito. Kahit maliit lang ang nagagawang sugat sa kanya, ay magkakaroon din niya ng epekto. Kasabay ng pagsugod namin ay muli ring sumugod ang mga katutubo. Ang mga kasama ni Inang Abi at Lolo Filino ay patuloy na nagpalipad ng mga palaso.
Nang tamaan sa mata ang haring aswang, doon na siya napaatras at pumasok sa loob ng mansyon. Sila pa mismo ang nagsarado ng pintuan para hindi namin sila masundan sa loob. Yun naman ang pagkakataong sinamantala ni na Lola Filino at Inang Abe. Nang makalapit kami sa mansyon ay kaagad nilang isinagawa ang ritual habang ipinapako ang mga kahoy sa mga pintuan at bintana ng mansyon. Matapos ay hiniwa ni Lola Filino ang kanyang palad at ibinisik ang mga dugo niya sa mga nakaharang na kahoy kasabay ang ritual na sumpa na walang sinumang kampon ng kadiliman ang makakapag-alis niyon. Nagtagumpay tayo na maikulong ang haring aswang. Hindi man siya mamatay ay habang buhay naman siyang makukulong dyan. Mararanasan niya ang sobrang hirap at gutom. Hindi pa po tapos ang laban. Meron pa siyang mga tauhan na patuloy na gagawa ng masama at paghahasik ng lagim. Kagaya ni na Dr. Glenda, Ma'am Lulit at Aling Lanita. Pwede po bang samahan niyo rin kami na salakayin ang bahay ni Dr. Glenda para tuluyan na sila mapigilan? Ang kabundukan lang ang aming teritoryo. Sa lugar na ito ay pwede kaming tumulong. Ang mansyon na yan ay babantayan namin habang kami ay nabubuhay para tiyaking hindi na muling makakalaya ang haring aswang. Sige po, Inang Abe. Hihingi na lang kami ng tulong sa mga alagad ng batas para sa lakayin ng bahay ni Dr. Glenda. Marami pong salamat sa lahat ng tulong na nagawa niyo sa amin. Itinama ko lang ang hinala nyo na hindi talaga kami ang mga salot sa lugar na ito kung hindi ang mga tunay na aswang na kagaya nila. O siya, sige na. Umalis na kayo at samantalahin ang pagkakataon na hindi pa nila nalalaman ang nangyari sa kanilang pinuno. Kami na ang bahala rito. Tama si Inang Abe. Umalis na tayo dito, Karding. May malapit na kampo ng sundalo sa susunod na baryo. Humingi tayo ng tulong sa kanila. Matapos kaming magpasalamat kina Inang Abe at magbigay pugay sa mga mandiring mang barbaro na namatay sa labanang yon ay bumaba na kami ng bundok. Kahit mayroon na rin kaming mga sugat, wala kaming inaksayang panahon. Nagpunta kami sa pinakamalapit na kampo ng sundalo at ipinaliwanag namin ang lahat ng nangyari. Doon din namin nalaman na may ilang report na nga din sa kanila ng mga taong nawawala. Hindi lang sila nagkakaroon ng lead kaya patuloy ang kanilang investigasyon. Kaya natuwa ang commanding officer nang malaman mula sa amin ang tungkol sa sindikato at kulto na dumudukot sa mga tao. Kaya noon din ay ikinasa ang operasyon. Nang makarating sa bahay ni na Dr. Glenda ay kaagad na pinasok ng mga sundalo ang compound at doon nila napatunayan na tama ang sinabi namin. Kumilos na kayo lahat! Pinapasok na tayo ng mga kalaban! Ha! Patayin ang mga hangal na yan! Ang lakas ng loob nilang pasukin ang ating lungga! Mga sir, lahat ng mga narito ay mga aswang. Sila ang dumukot sa mga kasamahan naming trabahador kaya mag-iingat kayo sa kanila. Tama si Karding. Nakatakas lang kami kaya nakahingi kami ng tulong sa inyo. Mga miyembro sila ng kulto at sindikato. Kaya may mga armas din sila. Bawat aswang na sumusugod sa mga sundalo na may hawak ding baril ay bumabagsak kapag tinamaan ng bala ng mga Armalite at M1 Garand. Kaya nang makita ng iba na maraming sundalo na ang nakapasok sa loob ng compound ay naging maingat na ang mga yun. Ginamit nila ang liksi at dilim ng gabi para labanan ng mga sundalo, kaya mayroon ding mga sundalo ang namatay kapag nababaril ng aswang. Nang maubusan ng bala ang mga yon, ginamit ang pagiging aswang para lumaban. Ganoon pa man ay pinagpatuloy ng mga sundalo ang operasyon hanggang sa mapatay ang mga aswang na nakakalat sa compound. Kumilos na tayo, Karding. Hanapin na natin ang mga kasamahan natin. Baka mayroon pang natitirang buhay sa kanila. Kunin mo ang baril na nabitawan ng namatay na sundalo. Teka, marunong ka bang gumamit niyan? Oo, Mang Julio. Sana naman ay nandito pa sila. Ayun, sina Dr. Glenda. Napasok sa loob ng bahay. Patayin natin ang mga walang hiyang aswang na yan. Isinuksok namin sa mga bayna sa aming bewang ang mga benditadong itak. Kumuha kami ng baril saka kami maingat na sumunod sa mga sundalong lumulusong palapit sa malaking bahay ni na Dr. Glenda. Nang harapin ng mga sundalo ang ibang mga tauhan ni Dr. Glenda ay nagkaroon kami ng pagkakataong makapasok sa loob ng bahay. Nang salubungin kami ng ilang aswang, pinaputukan namin ang mga yon hanggang sa mamatay.
Noon namin nasukol ang papaalis na sina Doktora Glenda at Aling Lenita. Hindi ka na makakaalis pa, Doktora Glenda. Napapaligiran na ng mga sundalo ang buong lugar na ito. Carding, ang lakas ng loob mo na pumasok dito sa aming longga. Akala mo ba matatakot kami sa kanila? Kumanda sila sa pagdating ng Haring Aswang. Mamamatay kayong lahat. Wala ka nang hihintayin pa. Hindi na darating ang Haring Aswang. Hindi na siya makakawala pa sa kanyang kulungan. Anong ibig mo sabihin, Hangal? Karamihan sa mga kasamahan nyo na alalay ng Haring Aswang nyo ay patay na. Tinulungan kami ng mga katutubong batak para patayin sila. Ang Haring Aswang naman ay nahabang buhay ng makukulong sa mansyong ipinagawa ninyo. Walang sino mang makakapag-alis ng sumpang nakaselyo sa mga kahoy na nakaharang sa mga pintuan at bintana. Kaya pala, malakas ang loob niyang sumalakay ha. Aling Lenita, tapusin mo na ang mga pangahas na yan. Mang Julio, ito nang hinihintay mong pagkakataon. Matagal ka nang naiinis sa kanya, hindi ba? Oo naman. Umanda ka sa aking matandang babae na mukhang lalaki. Papatayin kita ngayon. Nang sumugod si Aling Lenita kay Mang Julio ay sinugod na rin ako ni na Doktora Glenda at Ma'am Lolet. Kaya sabay kaming nagpaputok ni Mang Julio. Pero mabilis na nakatalon at nakapagtago ang mga aswang kaya kaagad na lumapit sa akin si Mang Julio. Nagtabi kami para kahit anong oras na lumabas sa pinagtataguan ng mga aswang ay makikita namin. Nang maramdaman ko nga na nasa likuran ng mahabang upuan na yari sa Nara ay kaagad ko silang pinaputukan. Kaya nga lang ay hindi ko tinamaan. Ilang beses pa akong nagpaputok na tumama lang sa wala. Nang maubusan ako ng bala ay binitiwan ko ang baril at hinugot muli ang itak. Inakala naman ni Aling Lenita na wala na ring bala si Mang Julio. Lumantad siya. Huli ka ngayon. Tatagtarin kita ng bala ko. Nasapul mo siya, Mang Julio. Hindi na siya mabubuhay, Carding. Sa ulo ang tama niya. Sa wakas ay nakaganti na rin tayo sa kanya. Pero nandito pa ang dalawang halimaw. Mga hangal kayo! Pinatay niyo si Aling Lenita! Magbabayad kayong dalawa! Sige, lumabas na kayo mga hangal para isunod ko na kayo sa tauhan ninyo. Nang lumipat ng pinagtataguan si Ma'am Lolet ay kaagad siyang pinaputukan ni Mang Julio. Nang matiyak naman ni na Ma'am Lolet at Doktora Glenda na wala ng bala ang baril ni Mang Julio ay saka sila lumabas sa pinagtataguan. Galit na humarap sa amin. Magkasabay na sumugod, sinalubong din namin sila. Lahat ng galit ko ay tuluyan ng sumabog kaya habang naggigirian kami ni Doktora Glenda ay nagsusumbatan kami. Akala ko tao kang kausap. Hayop ka pala. Sa kabila ng iyong ganda, nagtatago pala ang malahalimaw mong pagkatao. Sakim ka kasi. Dahil sa malaking halaga, nasilaw ka. Kahit alam mong malayo ang pupuntahan mo, pumayag ka. Sinang-ayunan mo rin ang mga plano ko. Dahil hindi ko naman naisip na bukod pala sa pagiging leader mo ng sindikato, aswang ka rin pala. Napakagaling mo magkunwari. Alam mo ba ang sakit ng kaloobang ibinigay mo sa akin? Habang buhay ko lang dadalhin sa isip at puso ko ang pagkawala ng mga tauhan ko dahil sa'yo. Ikaw ang magbabayad sa kasamaan mo! Tapusin mo na yan, Doktora Glenda, at nang makaalis na tayo rito. Ako na bahala sa kuklubang matandang to. Hukluban pala ha? Ikaw ano ka? Isang babae na nagkukunwaring lalaki. Sayang ang ganda mo kung iibig ka lang din sa katulad mong babae. Kung ikaw lang din naman ang iibigin ko, huwag na lang. Magbuburo na lang ako. Kawawa ka naman. Mamamatay ka na hindi man lang nakaranas ng haplos ng isang lalaki. Sa bagay, sino ba naman ang magtatyaga sa iyong tomboy na aswang na kagaya mo? Lalong nainsulto si Ma'am Lolet sa sinabi ni Mang Julio. Galit na galit itong sumugod. Mabilis na nakalapit kay Mang Julio at kaagad na nahawakan si Mang Julio sa braso. Binuhat at saka inihagis sa upuan. Bumagsak doon si Mang Julio. Bago pa siya makabangon ay nakalapit na sa kanya si Ma'am Lolet. Nang tagain niya yon ay nakaiwas. Nakabangon naman si Mang Julio kaya nang makita ko na ayos pa siya, mabilis kong inatake si Doktora Glenda. Naiwasan din niya ang aking pagsalakay tapos ay kinalmot niya ako sa dibdib. Nasugatan ako kaya napaatras sa tabi ni Mang Julio. Napatawa si na Ma'am Lolet at Doktora Glenda. Hindi nila napansin ang pagdating ni Lolo Filino at sinabuyan sila ng asin.
Napapasa ako! Ah! Walang iya ka, matanda ka! Ikaw ang uunahin ko! Huwag! Tigilan mo ang pagsaboy ng asin! Tulungan natin si Lolo Felino. Ngayon na, Mang Julio. Sabay naming sinaksak ng mga benditadong itak sina Doktora Glenda at Ma'am Lolet. Kapwa sila nagulat nang maramdaman ang sugat sa kanilang mga dibdib. Hindi ko na hinugot ang itak sa dibdib ni Doktora Glenda kaya nang hina siya at sumuka ng dugo. Gigiray-giray na lumapit kay Ma'am Lolet na duguan na din at agaw buhay. Glenda, mahal kita. Ikaw ang dahilan kaya ako nandito. Patawad kasi hindi kita na ipagtanggol. Lola, natalo tayo. Masakit pala sa kalooban na mabigo. Pinagbayaran niyo lang ang lahat ng kasamaang ginawa niyo sa mga tao. Sana'y mapatawad pa kayo ng Diyos. Hindi, mali pala ako. Hindi na pala kayo makikilala ng Diyos dahil si Satanas na ang Panginoon ninyo. Magpahinga ka na, babaeng aswang na gustong maging lalaki. Talunan ka! Hangal ka. Panalo tayo, Mang Julio. Buhay tayong dalawa. Oo, Karding. Siguro ay hindi pa talaga natin oras. Teka lang. Hanapin muna natin ang mga kasamahan natin. Oo, baka kagaya sa mansyon ay mayroong ding kulungan dito. Tama nga ang iniisip namin ni Mang Julio. Mayroon ngang kulungan sa loob ng bahay at naabutan namin sila na pinapakawalan ng mga sundalo. Nagkaiyakan pa kami ng aking mga kasamahan nang muli kaming magkita-kita. Nang bilangin ko sila ay nasa 11 na lang kami. Ang 15 kong tauhan ang naging biktima ng mga aswa. Hindi na na-recover ang bangkay ng mga nawala kaya nang bumalik kami sa Maynila, kinausap ko ang pamilya ng mga tauhan kong nadisgrasya. Hindi naman nila ako sinisi sa nangyari. Ganoon pa man ay hindi maalis ang mabigat na alalahaning natanim sa aking dibdib. Gabi-gabi ko pa rin silang napapanaginipan. Huwag! Maawa kayo sa kanila! Huwag niyo silang patayin! Karding! Hoy, Karding! Gumising ka! Alice! Nasaan ang mga aswang? Wala nang aswang dito, Karding. Nandito ka na sa Manila. Nandito ka sa bahay ko. Ang mga tauhan ko. Hindi ko makalimutan kung paano sila pinatay ng mga aswang. Naiganti mo na sila. Napatay na rin ang mga aswang. Magtiwala ka sa Diyos na magiging maayos din ang lahat. Manalangin ka palagi bago matulog para magkaroon ka ng katahimikan. Siguro kung nakinig lang ako sa iyo dati, noong nanaginip ka ng duguan ako at may aninong itim, siguro ay hindi mangyayari ito. Hindi mamamatay ang mga tauhan ko na itinuring ko na rin mga kaibigan. Alam mo, Karding, minsan ang panaginip ay nagbibigay ng babala sa mga pangyayari na magaganap pa lamang sa hinaharap. Kaya nga lang minsan hindi tayo naniniwala sa ganon. Mabuti pa yung mga namatay na. Tahimik na. Wala nang aalalahanin pa. Pero kami mga nabuhay, hindi na namin makakalimutan ang mga nangyari. Siguro, ako na lahat. At kami ay pare-pareho na ng sitwasyon ngayon. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Sabi mo naman di ba na hindi naman tumitigil ang mga sundalo doon sa paghahanap sa mga kasama ninyong nawala? Baka darating din ang oras na makikita kahit ang mga bangkay nila. Pagkatapos na manganak ni Alice ay nagpakasal kami. Doon ay muli kong inimbitahan ng aking mga tauhan, si Mang Julio. Nagkasama-sama kami ulit pagkatapos ng ilang buwan. Inilabutan ako sa sinabi ni Mang Julio. Wala nang dumadaan sa tapat ng mansyon, Karding. Kinatatakutan na ang lugar na iyon. Paano nga palagi daw naririnig ang malakas na sigaw ng Haring Aswang. Dumadaing sa sobrang gutom. Hindi man siya namatay ay habang buhay naman siyang magdurusa.
Totoo pala ang sinabi ni Inang Abi. Walang sino mang kampo ng kadiliman ang makakapalag sa sumpang nakaharang doon. Kaya mananatiling nakakulong ang aswang. Oo, kaya ang mansyon na yon ay magiging haunted mansion na. At yan po ang aking karanasang hindi makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Sana po ay mabigyang pansin ninyo ang aking liham para mapakinggan ng ating mga taga-subaybay. Isang aral ang natutunan ko sa buhay ko. Ang paghahangad ng malaki minsan ay naghahatid sa kapahamakan. Marami pong salamat sa lahat at kung nagustuhan ninyo ang aking karanasan, mag-iwan lamang po ng comment sa comment section. God bless us all.